Hello Biharas and Beshies! Ito na nga pala ang pinakamalungkot na part ng buhay ko. Dahil nandito na nga ako sa part na aalis na nga ako at pupunta na nga ng Hong Kong. Malungkot dahil aalis ako para magtrabaho, hindi para mamasyal. Pero kahit malungkot man ang pag-alis ko ay punong-puno naman ito ng pag-asa na balang araw alam ko na maitatama ko rin yung mga maling desisyon ko sa buhay. Dahil hindi naman porket nagkamali ka sa mga desisyon mo ay masama ka ng tao. Ang mahalaga kahit papano ay nag-i-improve ka sa buhay at may ginagawa kang paraan para masolusyonan yung mga problema na hinaharap mo. Alam ko na maraming magtataka, malulungkot, matutuwa, may mga manghihinayang, at may mga magugulat kung bakit nga napakatagal kong hindi nag-vlog at bigla na lang akong nag-vlog na nandito na nga ako sa Hong Kong. Syempre, ano pa nga ba ang gagawin ko dito? Magtatrabaho para kumita ng pera. At malalaman nyo rin sa tamang panahon. Sa bawat kilometro nga na nadadaanan namin, ay grabe nga yung kaba na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano ba yung pakiramdam ko, kung natutuwa ba ako, kinakabahan. Dahil alam ko, pagpasok ko dito at pagsakay ko ng eroplano, ay matagal na panahon pa bago ulit makita ang aking mga pamilya. Pero alam ko na may sasalubong sa akin na isa pang kinakabahan sa magiging buhay ko dito sa Hong Kong. At syempre, bago nga ako pumasok sa loob ng airport, ay nagpicture nga muna kami para naman meron kaming souvenir sa aking pag-alis. After nga na makapag-check-in ako, ay dumiretso na nga din ako agad dito sa aming boarding gate. At sa mga ilang oras ko nga na paghihintay, ay dumating na nga ang oras na talagang wala nang balikan to dahil nakasakay na nga ako ng eroplano. Ate, kahit mag-uumiyak-iyak pa ako dyan, ate, di na ako pabababain dito. Pero kahit ano namang mangyari, ay buo naman na talaga ang loob ko dahil alam ko na ito yung paraan para kahit papano masolusyonan ang aking mga problema sa buhay-buhay. Grabe ano, akalain mo yun? Wala naman talaga to sa plano, pero kung talagang nilaan ng Panginoon ay mangyayari. Ate, wala ka talagang magagawa. Basta para sa'yo talaga yan. Kaya kung nangangarap ka rin na pumunta sa ibang bansa at magtrabaho, magpatuloy mo lang ang pangarap mo dahil kung para sa'yo naman talaga yan ay ibibigay sa'yo yan. Alam nyo ba mga ate, Diyos ko, isang taon na simula nung nag-apply ako at ngayon pa lang talaga ako natuloy. Nakailang employer na ako pero hindi pa rin talaga ako ready. Hanggang sa dumating yung tamang panahon at tamang employer, sobrang bait naman talaga ng Lord dahil binigay niya sa akin yung Christmas wish ng aking mother. At sa mga oras nga na to ay kasalukuyan na naming binabaybay ang ibang part ng Hong Kong at kitang-kita mo naman talaga na mapakaginaw. Winter nga pala sa Hong Kong ng December, January, February at hanggang March. Hindi ko lang sure, pero iba pa rin yung pakiramdam ko nang makarating na ako dito. Di naman ako sobrang kinakabahan dahil alam ko naman na merong sasalubong sa akin na mami. At sobrang excited ko na nga nung nandito na kami. Na parang dati lang siya yung sinasalubong namin sa airport, ngayon ay ako na. Nakaka-amaze nga rin talaga ang Hong Kong sa kalinisan. Tingnan nyo naman, may pa-carpet pa nga dito. Sabi nga sa mga vlog na napapanood ko, yung mga nagpupunta ng Hong Kong, ay i-ready mo nga talaga ang mga paa mo sa lakaran. Dahil pati nga dito sa kanilang airport ay talaga namang mahaba ang lalakarin mo. Pero hindi ko na nga namalayan yun dahil ang daming mga bagay-bagay na tumatakbo sa isip ko. So, ang unang kailangan kong puntahan ay ang immigration. Dito naman sa Hong Kong, basta marunong kang magbasa ay hindi ka naman maliligaw dahil kahit na nga Chinese yung nakalagay dyan ay meron naman niyang English. After nga sa immigration ay dito naman ako dumiretso sa bags arrival. Hindi naman din katagalan ay nakuha ko na nga rin yung bagahe ko at excited na nga ako ma-meet ang aking mami dito sa Hong Kong. Hindi na nga ako nagdala ng maraming sobrang damit kahit na 2 years ang kontra ko dito dahil meron na nga daw siyang mga dalang mga ibang damit. Dahil ang mas kailangan ko nga ngayong panahon na to ay mga panglamig dahil winter nga ngayon dito sa Hong Kong. Grabe, kinakabahan na talaga ako ng mga oras na to dahil hinahanap ko na nga yung arrival hall kung saan nandun ang aking mami. And finally, nakita ko na nga siya at tingnan niyo ba naman, binibidyohan din niya ako. Syempre, sobrang proud niyan dahil nakarating na nga ako dito sa Hong Kong. Dahil alam niyo ba, 16 years na nga ang mami ko dito na nagtatrabaho sa Hong Kong. Sobrang blessed ko nga dahil meron akong masasandalan, masasabihan ng mga masasaya at mga problema dito sa Hong Kong. Finally, eto na nga. Hello, Hong Kong! Maligayang pagbati sa mga kunyan! Sobrang thankful nga ako sa aking mami dahil tingnan nyo naman napakarami niyang bit-bit, ayaw niya talaga akong magutom dito. Dahil sa mga oras nga na to ay hindi pa namin alam kung ano ba ang kalalagyan ko dito sa Hong Kong, kung mabait ba yung magiging amo ko o hindi. At may pabonus pa nga siya, tingnan nyo naman binigyan na nga niya ako ng mga pera dito sa Hong Kong. Para alam ko na nga daw kung ano ang pagkakaiba-iba, para maging familiar na din ako sa mga pera nila dito, pare-pares lang naman yung number.
Binilan niya nga rin daw pala ako ng wallet para nga sa pagmamarket ko. Na naman hindi nga ako ganun talaga kinakabahan sa pagpunta ko dito dahil meron nga akong mami na maaasahan at matatakbahan ko dito ano't ano man ang mangyari sa akin. Syempre, ganun din naman yung mga family ko sa Pilipinas kaya di sila ganun nangangamba sa akin dahil makakasama ko nga paminsan ng aking mami. At syempre, eto nga yung mga dinala niya sa akin at mga binili niyang mga pagkain. May mga cup noodles, orange, pantanggal ng kate ng lalamunan, at mga tinapay at kung ano-ano pa. At meron pa nga raw siyang biniling bigas para sa akin para nga daw hindi ako magutom. Grabe, mothers knows best talaga, diba? Pinatesting na nga rin niya akong bumili dito ng mga pagkain para daw magamit ko na yung perang binigay niya at malaman ko din kung paano nga daw bumili dito. Hala mo naman talaga hindi marunong bumili ang person. Napakamamahal nga pala ng mga bilihin dito sa airport kaya nga kailangan ay meron kang dalang tinapay. Pero kung titingnan mo, mura nga lang siya. Dahil maliit lang pero kung i-convert mo yan sa peso, ay nako. Manghihinayang ka talagang bilhin dahil nga ang mahal. Biruin mo naman, 2 kape nga lang at isang tinapay yung binili ko ay 100 plus HKD na nga ang inabot. Halos 700 plus din yun sa Pilipinas. Sa mga oras nga na to ay talagang ninanamnam ko nga yung lasa nung binili ko. At kapag naiisip ko yung presyo, hay nako, napakamahal naman. Hindi nga akong pinapaalalahanan ni mami dito kung ano nga yung mga dapat at hindi dapat kong gawin pagdating ko doon sa amo ko. Dahil syempre, hindi ko pa nga alam kung ano ba ang kahihinatnan ko kung siya ba ay mabait o hindi ganong kabaitan. Syempre, alam naman natin na kapag dating dito sa Hong Kong, may mga amo na talagang hindi maganda ang ugali. Kaya naman talagang yun ang wish ng aking mami nung Pasko. Na sana nga ipagkaloob sa akin ang mga mababait na amo. Pagkatapos nga namin magkwentuhan ni mami ay dumating na nga rin yung sundo ko dito sa airport papuntang agency. At after ko nga sa agency, ay pinasakay na rin ako ng taxi papunta nga doon sa bahay ng aking amo. At habang nakasakay nga ako sa taxi, syempre nagmamasid-masid nga ako, tinitingnan ko ang mga paligid kung ano ba ang itsura ng Hong Kong. Medyo may kalayuan nga pala ang bahay ng aking amo doon sa agency kaya nga inabot na rin kami ng dilim sa daan. Nakakatuwa nga yung mga bus dito, tingnan nyo naman dahil may second floor. Karamihan nga ng mga taxi dito ay napagkabibilis talaga. Kaya kung sa Pinas ay hindi ako nagsiseatbelt nako, dito nga sa Hong Kong ay mapagsiseatbelt ka talaga. O siya, hanggang dito lang muna ang aking vlog. Thank you for watching!